Kinumpirma ni Independent Commission for Infrastructure o ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes na naglabas na ng sabina ang komisyon para sa tinaguriang top 15 contractors ng mga flood control project na nauna ng tinukoy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Justice Reyes, bahagi ito ng patuloy na paghahabol ng independent body sa mga individual at kumpanyang sangkot umano sa anomalya sa flood control projects. Yes, we did. Para saan po ito and bakit? Kailan po ito? We're just gathering data. We're asking them for the contracts that they were part of. That's one. Gayunpaman, tumanggi si ICI Chairperson na magbigay ng detalye kung ilan sa 15 contractors ang nakapagsumite na ng kanilang mga dokumento sa komisyon. Ngunit tinitiyak ng ICI na ongoing ang timeline para sa pagsusumite ng mga kailangan nilang dokumento mula sa mga kumpanyang ito. Samantala kahapon November 13, sa pangunguna ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr., nag-inspeksyon sila sa Ilocos Norte kasama ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Bahagi ito ng mas pinalawak na mandato ng komisyon na imbestigahan ang mga sinasabing anomalya sa mga proyektong pang-imprastruktura at flood control sa bansa, kung saan ayon kay ICI Special Advisor, wala silang nakitang ghost project sa 4 na lokasyong kanilang ininspeksyon. Okay naman because nakita nga natin na among sa mga pinuntahan natin na mga projects, at least walang ghost na nakita. And then as to the standard, yun ngayon ang ibabalidate natin. And yung may iwan na mga engineers dito, titignan pa nila yung mga ibang mga projects na na sinasabi nila na may mga alis na mga ghost, so the engineers will look it. Ang unang site inspection ay isinagawa malapit sa Bongo Bridge sa Nueva Eira at sumunod sa Sinigbit Creek, Nueva Eira. Ang pangatlo at pang-4 na mga site ay matatagpuan naman sa Vintar, Ilocos Norte. Samantala dagdag ni General Azurin, marami sa mga proyektong ininspeksyon ay itinayo ng isa sa mga kumpanya ng mga contractor na sina Pacifico Curly Discaya at asawa nitong si Sara Discaya. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahahalagahan.